Hello guys, welcome to this video. In this video guys, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano ko in-applyan itong si Peramo Online Peso Cash na madadownload po sa Google Play Store. And released on June 25, 2022, updated on July 15, 2025. And sinilip ko po ang kanyang SEC registration sa Check with SEC guys. Kahit sino ay kayang-kaya po itong gawin. Copy nyo lang po yung kanilang SEC registration number sa Google Play Store. And i-paste nyo po dito sa Check with SEC website. And then lalabas dito ang kanilang company details. Kalimutan agad. Si Peramo nga daw ay company name niya is Magician of Money Lending Corporation. Magician of Money Lending Corporation. So, dinownload ko na nga po si Peramo at ito ang bumungad, ang kanyang green na yellow green na logo. At kailangan mo daw mag-agree dito guys, SMS data, location data, camera, contact data, installed application, device information. Allow Peramo to access this device approximate location. I-allow lahat ng gusto nilang ma-access guys, but as always, paalala ko ulit sa mga inosente pa po sa mga online lending apps or OLA sa Google Play Store or App Store or kahit sang store. Bago po kayo mag-download ng mga online lending apps, kasi po itong mga online lending apps or OLA na itong mga to is karamihan po sa kanila. Karamihan po, hindi ko po nilalahat ha. Karamihan po sa kanila ay mahilig spam. And halos lahat ng kasulok-sulukan ng iyong gadget ay gusto nilang ma-access. So siguraduhin nyo pong malinis ang inyong gadget na gagamitin sa pagda-download ng mga online lending apps. Itong advice mo na ito is uulitin ko para po sa mga taong hindi pa familiar sa mga online lending apps or OLA application app. Out there. So, application na app pa. So, guys, again guys, additional paalala, wag gagamitin yung mga cellphone number and email address na ginagamit nyo po sa mga e-wallets nyo, digital banks, or basta sa mga ginagamit nyo po sa mga importanteng bagay like online shopping platforms, Lazada, Shopee, Temu, digital banks, GCash, Paymaya, etc. Basta yung mga importante kung yung mga registered cellphone number nyo po at email address na ginagamit sa mga ganyan is huwag nyo pong gagamitin sa mga OLA, okay po? So, let's continue guys. Allow Peramo to take pictures and record. Allow Peramo to send and view SMS messages. Allow Peramo to make and manage phone calls. Ito na nga guys, after mo i-allow lahat. Ito ang bubungad, loan amount 10,000, term 120 days as usual. Marami silang magkakapareho ng mga ads. Minsan kasi talagang sa 10 online lending apps, 80% magkakapatid po yata yan. Low interest rates, apply now. Let's do the apply. And magpa-pop up na po dito yung mga cellphone number na naka-insert sa gadget mo. Pipili ka na lang po kung anong cellphone number ang gagamitin nyo. And then, wait na po sa OTP. Ang nagpadala po ng OTP is si Peramo. Create password daw guys, 6 numbers. Yeah, sino na ba yung na-feature ko? Ganito rin yun. And then, pagkatapos mo mag-create ng password, babalik ka sa front page. And then, pipili ka na ng ID type guys. And then, please choose birth. Nakalimutan ko na guys, sino ba yung kamukha nito, parang copy paste. Gender. Itong mga ID na pwede sa kanya guys, postal ID. Hindi ko na screenshot yung nasa kaso. Ano yun? PRC ID. Parang PRC yun. PRC, postal ID, passport, OWA ID, national ID. So, ito lang yung ID na kailangan na pwede sa kanya. O baka hindi ko nakuhanan lahat. Nakalimutan ko na naman. So, baka nakalimutan ko na naman kung i-screenshot lahat ng mga ID na pwede sa kanya. Ito lang po yung nakikita ko dito, PRC ID, postal ID, passport, OWA ID, national ID. Pero kung nandito po si postal ID, ibig sabihin marami pa po itong ID options. So baka nakalimutan ko lang pong screenshots, pasensya na po kayo. And then, input your name of postal ID. So input mo na yung kung anong ID yung gagamitin nyo guys. Input nyo na manually and double check kung tama. Personal information. Ito na yung address. Ba't kulang yung screenshots ko, ha? Meron siya dito guys, personal information, ano mo na yan, yung filled na po kasi ito na-fill upan na siya. Baka naligaw na naman po kasi yung ibang screenshots ko. So basta ito, address lang naman to guys, and email address, and then second phone, kung second phone pa daw guys, and then social account Facebook, magbigay ka ng Facebook username mo, facebook.com guys, baka pwede na yon. Company name, yes guys, nagbigay lang naman ako ng @username, so okay naman siya. Company name ibig sabihin guys, hindi naman talaga kailangan na company as in company. Kung ikaw ay self-employed and may sari-sari store ka, kung ano yung pangalan ng sari-sari store mo guys, ilagay mo dyan. Ganun po ang ginagawa ko, and accepted naman yun kahit sa mga legit like Bilis, inaccept po nila yun. Position, salary, company phone, company address. So yung tindahan ko kasi guys is may sarili siyang ganyan address, company phone, company address yan. Position,
paulit-ulit. Meron dito guys kasi yung nagdoble-doble ang screenshot. Meron naman dito yung nawawala ang screenshots. So, pasensya na po kayo guys. Pero yun lang naman ang kinulang ako ng screenshots. Na-fill-upan na po pero yun lang naman, address lang naman to guys eh. Tsaka email, tsaka yung second phone down and social account. Yan lang naman yung missing blank ano ko, screenshot. Na-fill-upan na po kasi yun. So, yan, pag na ano mo na yan guys, double check mo na kung na-fill-upan mo na lahat yan. And then humihingi po siya ng contact information na tatlo ba ito? Tatlo lang guys yung hinihingi niyang contact information. So, pag-isipan pong mabuti kung sino pong ilalagay niyo diyan. Dapat naka-ready na po yung inyong phone book. And then, facial recognition na guys. After facial recognition, success na daw. Front of ID, pipicturean mo na yung front of ID mo. And then, pwede mong i-upload, pwede mo ring picturean yung ID mo guys. And then, ito na nga na naman, yung sinasabi ko. Product list. Sino ba yun? Pera loan ba yun? Peso loan? Peso house? May kamukha siya guys na ganito eh. Ganito parang copy paste. Ito na, product list. Peso new recommend, 100% successful. Pero hindi lang isa yung kamukha niya guys eh. Kayo na bahala mag-judge guys, okay? Ito daw 10,500, 100% successful. Apply. Nag-apply ba ako? So syempre guys, tingnan ko muna kasi pagka ganito, duda na talaga ako pagka ganito ang lumalabas na offer nila eh, yung pagkarami-raming. Ito naman si peso 14, peso 16, peso 4. Natatandaan ko na may na-feature na ako nito yung VIP 24, VIP 12. Yung products daw niyang loan. Ito naman peso 9, peso 15. So tiningnan ko na naman guys kasi ito copy paste guys eh. Payment method, withdrawal channel, withdrawal. Syempre pagka ganito yung in-offer nilang loan guys, hindi ako nagbibigay ng disbursement account. Ito na guys yung kanyang breakdown ng fees. Interest 25, account manage fee 137, platform service fee 344, risk fee 344, credit fee 550. So 1,400 lahat yun guys. Halimbawang ma-approve ka sa isang loan product niya na 3,500, ang mababawas sa 3,500 mo guys is 1,400. So 2,100 na lang guys yung matatanggap mo. Syempre hindi po ako nagbigay ng disbursement account dahil mahirap na, baka mamaya without my consent is i-disburse nila ang pera sa akin guys, and babayaran ko sa loob lang ng 6 days or 7 days based on the ratings na nababasa ko guys sa Google Play Store. Okay, so ingat po sa mga pagbibigay ng disbursement account guys ha. Pag nakita nyo na ganito yung style ng mga fees nila, pagkarami-raming fees, wag na po kayong magbigay ng disbursement account. Okay po? Makikita nyo na po na alanganin eh. Sa halimbawang ma-approve kayo na, sabihin na nating 95% yung chance nyong ma-approve. Syempre nag-a-approve po talaga tong mga to. Pag in-applyan nyo. Sa akin po, hindi ko na po in-applyan yung 3,500 kasi nakita ko na po yung loan details niya eh. Yung dito po, view details, nakita ko na po yung breakdown niya eh. At kinalculator ko na po yan na sa 3,500 halimbawa na ma-approve ka is, ang mababawas na po overall is 1,400. Ang matatanggap mo na lang is 2,100. And hindi pa sila transparent kung ilang days mo talaga yan babayaran. Pero based sa napakarami ko na pong nabasang app ratings ng online lending apps, 6 days, 7 days, sinisingil na daw po sila. So sa pang 3 days before due date, hinaharas ka na. So no way guys, wag na lang magbibigay ng disbursement account. Okay po? Ingat po sa pag-apply sa mga ola-ola online lending apps na nakikita nyo sa mga social media, sa Google Play Store. Wag po kayo magbibigay ng disbursement account basta-basta kasi baka mamaya bigla na lang nilang i-disburse yung amount na yan na hindi mo nga binabalikan yung app na yan. Paano nangyaring nag-disburse sila ng pera sa GCash mo, okay? So hanggang dito na lang po. See you on my next videos. Ingat po sa mga ola. Lagi ko pong pinapaalala, mag-iingat po kayo sa mga ola-ola na hindi makatarungan, hindi makatao kung magbigay ng pautang ng interest. Okay po? See you on my next videos guys. Thanks for watching. Sana kahit paano may naitulong tong video na to sa inyo.